Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tinanghal na kampiyon sa Urban Fire Olympics 2025 Industrial Category ng Bureau of Fire Protection BFP Batangas City ang SMCT Batangas Fire Brigade kamakailan. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Ang SMCT Batangas Fire Brigade ang nagwagi sa Rescue and Transfer Relay combination of busted hose and up the ladder at flammable liquid fire extinguishment. Ayon kay City Fire Marshal Fire Chief Inspector Joseph Asi, layunin ng nabanggit na kompetisyon na higit na palakasin ang kamalayan ng mga participant sa fire safety, gayon din ang kahandaan sa mga sakuna. Malaking tulong aniya ang naturang gawain upang lubos na mahasa ang kakayahan hindi lamang ng mga bumbero sa pagresponde sa sunog pati na rin ang mga volunteers. Ang Urban Fire Olympic 2025 ay isinagawa kaugnay ng Fire Prevention Month noong Marso na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Nagsilbing panauhing pandangal sa nasabing okasyon si City Disaster Risk Reduction Management Officer Rodi Laroca na nagpaabot ng kanyang paghanga sa dedikasyon ng mga bumbero upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod. Nanalong Miss Urban Fire Olympic 2025 si Maria de los Reyes ng ATI para sa Industrial Category, Karil Amistoso ng Alangilan sa Barangay Category, at si Hans Bangko ng University of Batangas sa Educational Category. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes reporting. Nagdaos ng 8th Annual Regular General Assembly ang Batangas City Rural Improvement Club o BCRIC Marketing Cooperative kamakailan. Ito ang samahan na nagsusulong ng kabuhayan, kaalaman at pagiging produktibong miyembro ng komunidad. Narito ang report ni Rona Endaya Contreras. Ang mga RIC ng bawat barangay ay binubuo at pinangangasiwaan ng Home Extension Division ng Office of the City Agriculturist kung saan sila ay tinuturuan ng mga livelihood skills, particular ang mga home-based training na makakatulong upang makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Ayon sa chairman ng BCRIC na si Virginia Di Mayuga, bukod sa mga pagsasanay, packaging at product labeling upang higit na makilala ang kanilang produkto at mas maraming consumers ang tumangkilik nito, tinutulungan din sila ng nabanggit na tanggapan na makalahok sa mga food exhibits at makapag-export ng kanilang mga produkto. Ipinabatid din yan na rehistrado na sa Food and Drug Administration o FDA ang produkto ng kanilang kooperatiba. Lubos ang pasasalamat ng samahan sa pamahalaang lungsod dahil sa patuloy nitong pagpapalakas ng kasanayan ng mga Batanggenyo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at pagbibigay ng mga pagsasanay na tutugon sa pangangailangan ng lokal na merkado. Binati naman ni City Agriculturist Flor Alvarez ang pamunuan ng BCRIC sa patuloy na kontribusyon nito sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Kasama si Gerson Sanchez, Rona Endaya Contreras nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Upang higit na papaunlad ang sektor ng kakao sa lungsod, nagkaloob ng bean roaster at bean grinder ang pamahalaang lungsod ng Batangas City sa Cacao Planters Association bilang suporta sa grupo. Ang naturang samahan ay tinaguyod noong taong 2019 at sa kasalukuyan ay may 48.55 hektarya sa 20 barangay ang tanim na kakao ng kanilang 85 na miyembro. Ayon sa chairman nito na si Felix Agtay, madalian niyang magtanim at mag-alaga ng kakao. Maganda din anya ang kita sa pagbebenta ng mga produktong nagagawa mula rito tulad ng suka, sabon at alak. Binigyang diin niya na hindi nagpapahuli at kayang-kaya makipagsabayan ng produkto ng kanilang samahan sa mga produktong tsokolate sa merkado. Patunay niya dito ang karangalang kanilang nakamit sa iba't ibang patimpalak sa Traditional Tableya Category, Milk Chocolate Category, Dark Chocolate Category at Pure Tableya Category. Ito ay ang kanyang ibinahagi sa 3rd Annual General Assembly Meeting ng kanilang samahan kung saan ipinabati din niya ang kanilang mga naging accomplishment at mga proyektong gagawin sa susunod na mga taon.
Nangako naman si City Agriculturist Flor Alvarez na hindi magsasawa ang kanilang tanggapan sa paggabay sa grupo upang maisakatuparan ang 5-year development plan nito na naglalayong higit na mapaunlad ang estado ng cacao industry sa Batangas City. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ginawaran bilang 2025 natatanging babae si dating punong lungsod Vilma Abaya Dimacuja sa pagdiriwang ng Women's Month ng Kolehiyo na Lungsod ng Batangas noong March 28. Ang detalye sa report ni Angel Varona. Ang nasabing parangal ay bilang pagkilala sa mga natatanging kontribusyon ni Mayor Vilma, partikular ang kanyang mga proyekto at programang ipinatupad na nagsulong ng positibong pagbabago sa buhay ng mga Batanggenyo. Ang plaka ay tinanggap ng kanyang apo na si Santino Dimacuja, ang anak ni Mayor Beverly Dimacuja. Ang selebrasyon na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ayon sa mensahe ng God Coordinator ng CLB na si Darin Detesio, ang mga kababaihan ay ang backbone o pundasyon ng bawat pamilya, komunidad at ng bansa. Bahagi din ng programang lecture hinggil sa HIV awareness and young adolescents fertility and sexuality among students. Ipinabati din Dr. Alan Santos ng City Health Office ang tumataas na bilang ng kaso ng HIV sa lungsod at binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon at kaalaman ukol dito upang magsilbing gabay ng mga kabataan. Para sa Palakat Weekend News, Angel Varona nag-uulat. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat.